Welcome back again sa ating YouTube channel, guys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please kindly support my YouTube channel. Pa-subscribe naman. Maraming salamat po. So late afternoon dive tayo dito hanggang patakip silim na. So itong spot natin is kung saan dito tayo nag-harvest nung sa previous videos natin ng mga slender unicorn. So baka nandun ulit sila. So dito nakasalubong ko yung isang magaling mong pugita dito sa probinsya namin, si Uncle Hoisey. Yung mga gamit niya old school pa rin, no fins, no mask, no snorkel. Tapos ito yung mga huli niya. Halos ang daming huli niyang pugita. Halos 6 na piraso ata to. Mga good size na rin. Siya dito yung isa sa pinakamagaling mang pupugita dito sa lugar namin, dito sa Banton. Goods na rin. Ayos yung mga huli niya. So pagkadating natin sa spot, load muna tayo ng spear gun. So ito yung unang dive natin. Sinalubong kaagad tayo ng mga midnight snapper. Yung ang hirap hulihin natin kung mapapansin nyo sa mga previous video natin. Ito ang dami na naman nila. Kaso ayaw talaga lumapit. Hindi ko makuhaan ng range para matira natin. Shoutout nga pala kay Rapi Bantilan, Ka Fishing, Rodi Diladya, Kasalum TV, Jello Lumbera. Maraming salamat po. So dito, hayaan muna natin yung mga midnight snapper. Ayaw talaga lumapit. So pangalawang dive natin. Ang lalim ng sinisisid natin is nasa 10 to 15 meters. So dito may ilan na slender unicorn. So kuha muna tayo ng isa. Slender unicorn. Local name in Banton, Kumay.
Okay, good size na rin to pag mga ganito kalaki. So another dive tayo. Dito pa rin yung mga midnight snapper. Kaso hindi talaga sila lumalapit. Nakatambay lang sila sa may buhanginan. So dito medyo malapit na sila. So buti na lang itong isa dumiretso sa atin. Nakuhaan ulit natin ang isa. Midnight snapper. Ang ilap talaga nila pag mga ganito. Makukuhaan mo sila pag mga pahapon na talaga, yung medyo madilim na. So eto lang yung mga huli natin ngayong araw na ito. Isang midnight snapper saka slender unicorn. Okay na rin to. So etong dive na to is dun pa rin sa nakuhaan natin ng slender saka midnight snapper. Pero ibang araw na to. Nagbabaka sakali tayo na may mga isda na. So antay-antay lang tayo kung anong meron dito. At eto yung lumapit sa atin, 3 bluefin trevally. So kuha tayo dito ng isa. So napakabilis nila gumalaw. Buti nilang tinamaan pa natin yung isa. So isang bluefin. So another dive tayo. Ito medyo pahapon na. Padilim na. Sunset na yung araw. Kaya medyo madilim na yung ilalim.
So pagkapwesto natin, may mga slender unicorn na papalapit sa atin. Antay tayo ng isa, baka lumapit. So ang tagal nilang lumapit. Isang slender unicorn. Napakalakas na talaga ng alon. Kaya eto na lang yung huli natin ngayong araw na to. Umuwi na rin ako. Pagkahuli natin ng slender unicorn, eto lang yung huli natin. 2 piraso. Okay na rin to. Goods na rin. May pang-ulam na tayo. So another day, another dive tayo. So load muna tayo ng spear gun. Karating natin sa spot. So itong spot na to is yung mga old spot ko na ngayon lang ulit na bisita ko. Nung nagka-cam na tayo, bihira ko lang mapuntahan tong spot na to. So try natin kung anong meron dito. So pagkatapos nating mag warm up, dive agad tayo sa medyo malalim na. About 10 to 15 meters. Dito pagkapwesto ko agad is dun sa unahan may napapansin akong mga buffalo, emperor saka red bass. So antayin natin yon. So dito may lumapit na sa atin na sweet lips. Mga good size na rin to. So hayaan muna natin sila. Focus na lang tayo dun sa buffalo saka red bass kung lalapit ba. Hindi sila gumagalaw sa unahan. Hindi umaalis ng pwesto. Saka ito na naman yung mga sweet lips. Ito 3 piraso sila. Pero hayaan muna natin yan. Angat muna tayo. Para hindi ma-disturbo kung anong mayroon dyan sa malalim na part. So second dive natin ngayong araw. Ito sa part na to is dumidilim na. Kasi dumating tayo dito sa spot is alas 4 na. Alas 4 ng hapon. Kaya medyo madilim na rin yung ilalim. Dito pa iba-iba lang ako ng pwesto. Hindi ako i-standby kung saan doon ako nagpwesto sa una. Medyo
iiba-iba ako ng pwesto para hindi maano yung isda. Hindi mahalata na dun ka lang nakapwesto sa isang pwesto. Para malito sila. So dito nagga-granting tayo kasi medyo malabo yung saunhan. Hindi makita yung mga isda. So ito yung unang isda natin ngayong araw na ito. Worth it yung pag fish call natin. So isang bluefin na tribali ang papalapit. Sa sobrang bilis niya, muntik ko pang hindi matamaan. Buti na lang yung movement niya is sakto sa pagka-pull ng trigger ko. Kaya natuhog ang pagkatama natin sa kanya. Hindi na nakagalaw. So a good size of bluefin tribali. So ayun yung tama niya. Ay mga pare chow. Na bullseye. So ito yung unang isda natin ngayong araw na ito. So nakarami na rin tayong dive. Eto last dive ko na to. Medyo madilim na talaga pero dive pa rin ako. Nagbabaka sakali na may magpakita pa sa atin or magpakita pa yung mga bupalo or red bass. Kaya kung mapapansin nyo medyo madilim na talaga yung ilalim. Kasi yung araw is nakalubog na. Kaya madilim na talaga. Pero nagbabaka sakali tayo may dumaan dito. Dito pag mga ganitong padilim na is nag-granting talaga ako or nagpipiss call. Para ma-attract yung mga gaya sa mga tribali. Mamsa, talakitok. So at eto nga, hindi tayo nabigo. Isang mamsa ang dumaan. So napakagandang patama naman, kitang-kita ko na napakaganda yung tama niya. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na nakagalaw yung isda or hindi na nakakuha talaga ng maraming line. Buti na lang lumingon pa. Maglalampas na sana sa atin yun, pero nag-granting tayo, nag-peace call. Buti nilang lumapit pa sa atin. Worth it yung pag-aantay natin kahit madilim na. Ito ang pangalawang isda natin. So hindi na nga siya gumagalaw. Ay! Sakit! Ay! Napalo ako pa ako ng buntot. Mga bro, ay! May lakas pa pala, akala ko wala na. Ay! Pagpigwas. Ay! Ang sakit, parang sinuntok. But thank you Lord, ang ganda ng patama natin. Woo! Okay. Oras natin 5:36 PM. Ay, pauwi na sana tayo. Nag-aabang lang tayo nung Buffalo Emperor saka Red Bass, pero ayaw lumapit. Napadaan to. Woo! Thank you Lord. So dito pagka lapit natin ng isda ay medyo na bend yung shop natin. Kaya
Diretso na tayo sa Dalampasigan para umuwi na rin. Medyo malayo pa yung lalangoyin natin. So at eto na nga. Ito yung pinakamalaking giant trevally na nakuhaan natin ng camera. Yung nagkakam na tayo. Since hindi naman ito yung pinakamalaking huli natin, may mas malaki pa pero wala pa tayong cam nun. Ito nasa 20 kg on scale. Napakaraki. Buti lang napaganda yung tama natin. Kung mapapansin nyo sa shop, yung entrance ng shop nya nasa mata. Ayan. Tapos tagos hanggang pabuntot na. Hindi ko mabuhat sa sobrang bigat niya. Hindi ko maangat ng So dito may hook yung isda. Ayan. May nakasabit na hook sa labas ng bunganga niya. Kinakalawang na. So at ginabi na nga tayo pag-ahon natin. At eto yung nahuli natin. Ang ganda nung exit nung tagos nung shop. Matatapos bandang good holding siya talaga. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po.